Anong gagawin mo kapag nalaman mong ang magiging teacher mo ay isang tigre? Ngayong araw, dito sa mga kwentong chikiting, huwag matakot dahil hindi lahat ng tigre ay nangangagat. Halina't matuto sa kwentong Si Binibining Tigre ang Teacher Ko. Kwento ni Norman Bukiren at guhit ni Joy Baer. Ayoko pong pumasok, nanay! Malakas na palahaw ni Andy habang hawak siya sa kamay ng kanyang nanay patungo sa eskwela. Unang araw ni Andy sa paaralan. Siya ay nasa unang grado. Mayroon siyang bagong bag, 5 bagong kwaderno, bagong uniforme at itim na sapatos, at mga bagong libro. Lahat ng kaniyang gamit ay bago, kaya tiyak na masayang mag-aral sa eskwela. Pero ayaw pumasok ni Andy sa klase. Kahit bago ang kaniyang mga gamit, ay natatakot siyang pumasok. "Huwag mo po kong iwan, nanay!" Malakas na sigaw ni Andy. Ayaw niyang magpaiwan sa eskwelahan. Hindi na kasi ito katulad noong nasa kindergarten siya. Bago ang lugar na ito sa kanya at hindi niya kilala ang mga tao sa paligid niya. Isang mabait na gwardya ang lumapit sa kanila at hinawakan si Andy sa kamay. Natakot siya sa gwardya at biglang tumahimik. Sinamahan siya nito sa mga nakabilang estudyante sa malawak na kwadranggel. Sabay-sabay nilang inawit ang lupang hinirang at binigkas ang panatang makabayan. Huminto muna si Andy sa pag-iyak. Inisip niyang baka mapagalitan siya ng kaniyang guro. Pumila muli ang mga bata sa pagpasok sa kanilang silid-aralan. Walang ideya si Andy sa susunod na mangyayari. Bagong pintura ang mga upuan sa bawat silid. May pisarang pagkalaki-laki. May iba't ibang larawan ng mga prutas, hayop, at mga bayani na nakadikit sa dingding. Mayroon ding mga titik at mga numerong nakapaskil sa paligid. May iilang libro at laruan sa mga aparador. Kaaya-aya man ang paligid ay tila hindi pa rin mababakas sa mukha ni Andy ang tuwa. Nagpakilala ang kanilang teacher. "Magandang umaga sa inyo! Ako si Binibining Tigre. Ako magiging guro ninyo," sabi niya. "Binibining Tigre?" Bulong ni Andy sa sarili. Habang abala ang kanilang guro, narinig ni Andy ang usapan ng ilan sa kaniyang mga kaklase. Pinag-uusapan nila kung bakit Binibining Tigre ang pangalan ng kanilang guro. "Hala, bakit ganoon ang pangalan ni teacher? Nakatatakot!" Bulong ng isa niyang kaklase. "Baka hindi siya totoong tao," sagot ng isa pa. "Kaya pala takot ang mga pinsan ko sa teacher." "Oo nga, baka nga tigre si teacher. Baka ikulong niya tayo rito. Pagkatapos ay kakainin niya tayong lahat. Nakatatakot nga!" Dagdag naman ng isa. Kinilabutan si Andy sa narinig. Takot siya sa mababangis na hayop. Kung ano-anong bagay ang naglaro sa kanyang isipan. Naisip niyang si Binibining Tigre ay may mga matang nagbabago ng anyo. Ang mga ito ay nagiging bilog na bilog at dilaw na dilaw. Manlilisik ang mga ito kapag sila ay nangulit at nag-ingay. Baka si Binibining Tigre ay may mga mahaba at matatalas na kuko. Kapag may malikot ay lalabas ang mga ito. Hindi lang basta mangungurot, baka may kasama pang kalmot. Baka siya rin ay may matatalim at nakakatakot na pangil. Naku, ang sakit siguro ng kagat nito. May tigre! Sigaw ni Andy. Sa labis na takot ay hindi niya napigilang umiyak ng malakas. Nagulat ang kanyang mga kaklase. Lumapit naman sa kanya si Binibining Tigre at kinausap siya. "Anong nangyari sa iyo?" tanong ng kanyang guro. Umiling lamang si Andy habang patuloy na umiiyak. "May masakit ba sa iyo?" tanong ni Binibining Tigre. Umiling lamang si Andy. "Sigurado ka ba?"
Sabihin mo sa akin at makikinig ako. Ani Binibining Tigre. Natahimik at napaisip ng malalim si Andy. Teacher, kakainin ninyo o ba kami? Nanginginig na tanong ni Andy. Kasi po, tigre po kayo, diba? Natawa si Binibining Tigre. Naku, hindi mangyayari iyon. Hindi ako isang tigre. Apelyido ko lamang yun. Sinundan pa ng mahinhing tawa ang sinabi. Kagaya mo ay tao rin ako. Tahan na, Andy. Marami tayong gagawin na ikatutuwa ninyo. Opo, teacher, sagot ni Andy. Tumahan na si Andy. Nagsimula na rin magkwento at makipaglaro sa kanila si Binibining Tigre. Tuwang-tuwa ang lahat. Sa halip na nanlilisik na mga mata, ay ang singkit na nakangiting mata ang lumitaw sa mukha ng kanilang guro. Nang dumating na ang recess, ay itinuro naman nito ang tamang paghuhugas ng kamay bago kumain. Bawat isa sa kanila ay tinulungan ni Binibining Tigre. Sa halip na matatalas sa mga kuko, ay malalambot na kamay ang humaplos sa kanila. Nagpaligsahan naman sila sa pagguhit at pagkulay. Tuwang-tuwa si Binibining Tigre sa kanilang husay. Sa halip na matatalim na mga ngipin, ay matatamis na ngiti ang lumitaw mula sa kanyang labi. Walang nanlilisik na mata, matatalas na kuko, at matatalim na ngipin. Tunay na mabait at maalaga ang kanilang teacher. Hindi naman pala totoong tigre si Binibining Tigre sabi ni Andy sa kanyang sarili. Masaya naman pala sa aming klase. Simula noon ay hindi na natatakot pumasok sa eskwela si Andy. Lagi na siyang nasasabik matuto. Hindi na rin siya iyakin dahil laging masaya sa kanilang klase. Higit sa lahat, gustong-gusto ni Andy ang makinig sa mga itinuturo at ikinukwento ng kanyang guro kahit na Binibining Tigre pa ang pangalan nito. At dito masayang nagtatapos ang pagkilala natin sa teacher ni Andy na si Binibining Tigre. Nagustuhan mo ba ang kwentong ito? Mapapanood ang mga kwentong ito sa Chikiting Facebook page at YouTube channel na Vebal TV.